Isang malungkot na update po mga kababayan galing sa Lahig. Butot balat na lang po si Tatay Digong. Skin and bones, yan mismo ang sinabi ni Miss Elizabeth Zimmerman mga kababayan na siyang nagbabantay ngayon ni Tatay Digong Duterte doon sa Lahig. Sobrang payat na daw ni Tatay Digong mga kababayan na matatawag mo literally skin and bones na lang. Panoorin niyo po ha. I'm happy that I have seen him and he's okay but he's so thin. He's so thin. Skin and bones. Skin and bones. Butot balat na lang mga kababayan. Wala nang laman. 100 days pa lang. Tapos haharangin pa nila ang interim release mga kababayan. Ano talaga gusto nila? Gusto nila patayin si Tatay Digong? Hindi tulad dito sa picture na ito. No, hindi tulad sa picture. May standee kasi dyan mga kababayan na payat na nga siya dyan, di ba? Ano pa kaya kung pumayat pa lalo? She's really that, you know. And I asked him, why do you want to eat the food? Sabi niya, ayaw daw ng food. Kasi hindi sanay sa ganyang pagkain mga kababayan eh. Ayaw na, and pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan? Pagkain mga kababayan, paulit-ulit. At saka, nakakawala talaga ng gana kapag andyan ka sa loob mga kababayan. Ano mga Filipino food? No. Okay. No. So whatever lang. Yeah, then at least he said that he is no longer taking any meds. Oh. At least okay yan, no? Pero, may diabetes. Umabot ngayon ng 500 ang mga kababayan, kanyang blood sugar. Noong tinangay siya ng mga kababayan sa airplane, hindi nakadala ng gamot. He's healthy. Parang tingin ko he's healthy but as an old man, You never know. Yeah. Hindi yan healthy yung butot balat na lang. Lalong-lalo na in the span of 100 days, mahigit. Ganyan mga kababayan, halos kalahati ng iyong timbang ang nawala. Not healthy at all. Okay. Tulad, mahina na maglakad, you know. Yan But how is he with the weather, ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. Init na pala dyan. Sabi ko, malamig. Sabi niya, may init naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Sabi niya, sadya kasi matanda ka na. Ang nagsalita, matanda na daw mga kababayan, Madam Elizabeth, kaya nalalamigan. Pero pag-exercise naman si No. Walang exercise. Gusto lang niya mag-sleep. Gusto lang niya manood ng TV. Yan, At least after may daw TV. the TV, sleep na naman daw siya. Yun lang. Mahilig magbasa yan si Tatay Digong, kaya nga lang mga kababayan, malabo na ang mata. At saka nagbabasa naman siya ng libro, ma'am. Yeah. Babasa din. Ang sabi ni Bibi Sara, hindi masyado dahil malabo na nga ang mata eh. Pero not so much. Gusto niya yung TV. She was asking about how is Davao, ganon. Namimiss na niya ang Davao mga kababayan. Mahilig manood ng YouTube itong si mga kababayan, no? Tatay Digong. Kaya nga nagka-close sila na Banat Bay mga kababayan dahil noong pandemic, nanonood Tatay Digong kay Banat Bay. Okay ba daw si Basti sa kanyang fan because he is the mas acting mayor, diba? Okay si Basti. Huwag kang mag-alala Tatay Digong. So, sabi ko, okay na. Magiging presidente yan si Basti kasunod ni Sara. Yan ang ganti. Tapos si Pulong. Tapos yung apo ni Pulong. Ay anak pala. Gantihan nyo. Di ba aayos itong Pilipinas mga kababayan? Naman, there's no problem. Sabi ko, when your grandson is also the vice mayor, sabi ko, that the other one is the congressman, the second district. And he also asked me, did the Hugpong daw won? Sabi ko, yes. Yes, lahat mga kababayan sa Davao City hugpong ng pagbabago, landslide victory. At lahat ng kandidato ni Nograles mga kababayan, pati ang mga Nograles, pati party list, demolished, erased in Philippine politics mga kababayan. Buti nga. Most of them are from Hugpong. Sa ganun. Ano kayang reward ni Nograles mga kababayan Kukunin siguro yan after 1 year na cabinet na naman ni Ngagba. Yeah, that's it. Ma, meron bang message si PRRD para sa mga kababayan natin? Yes. He said, you go home. No! We will go home if you will bring him home. Bring him home. Bring him home. Grabing sigaw natin yan ng mga kababayan.
Hanggang ngayon, sabay-sabay tayo, bring him home. You go. Pero ano si Tatay Digong mga kababayan ayaw niya na mayroong maaabala dahil sa kanya. Yan ang ugali ni Tatay Digong. Ayaw niya magpa-espesyal. Yan talaga ang leader mga kababayan. Pero itong mga tao, voluntaryo yan mga kababayan. Sila ang gumagastos. Kahit po sabihin ni Tatay Digong na wag na kayong pumunta, no? Hindi mapipigilan ng mga tao mga kababayan na pumunta dyan. Home, thank you for your support. Ako rin, nagpapasalamat din sa inyo for your support. I am here also for my support. Sabi niya, mahal ang pasahe. Umuwi ka na. Sabi ko, we will be here for as long as we are needed here. Sabi ko sa kanya. Ganyan. But, yeah. Sabi niya, you go home and thank you for your support. Yun ang sabi niya. Tapos, yun lang. Sabi niya, I am okay. Sabi niya, you tell them I am okay. Ma'am, pwede pakisabi kay PRRD na hanggang sa dulo nandito yung mga Pilipino for him. Kahit umulan, mag-snow, bumagyo, hindi talaga kami aalis. You are so amazing. Yan talaga masabi ko sa inyo. You are so amazing. Thank you. Yung mga rallies ninyo, sometimes I cry. Yung I could see your support, the Filipino support all over talaga. Actually, ma'am, tomorrow, July 5 and July 19, meron pong another events na prepared as a call to action, Filipinos in Solidarity para kay PRRD po. Oh, thank you for that. Pero yung nga, sabi niya, wag na daw. He is okay, wag na daw. Sabi niya, you go home. Tell them to go home. Thank you, ma'am. So, nagtanong man siya, meron po ba? Okay lang, pakisabi kay Tatay Digong na wag na kaming intindihin. Gusto namin ito, gusto namin ito. Maraming tao doon sa labas, sabi ko sa kanya. Just to encourage him that he is not alone. Meron ba question sa inyo ba? Yes, ma'am. Ma'am, makakadagdag pressure po ba kami sa healthy PRRD? No. Hindi po kami umuwi. No. No, he is happy but he doesn't want you to bother. Baka nagigilty si Tatay Digong na naabala ang mga tao sa labas. Pwede pakisabi na lang, pakiabot kay Madam Elizabeth na no, wala kaming hindi kami nababother PRRD sa pagsuporta sa iyo. Walang kapalit. Masaya kami. Hindi kami pinilit, hindi kami napilitan. Kami pa ang gagastos. Be bothered by that. They're not bothered, ma'am. It is our honor na ginagawa namin to kasi nag-sacrifice siya before. It is our bit as a Filipino right now. Actually, ito, sukli lang mga kababayan sa ginawa lang ni Tatay Digong na Hindi ito ang ating suporta ngayon. Hindi ito ibig sabihin na mayroon tayong kailangan kay Tatay Digong na dapat po siya maglingkod ng ganyan dapat niyang i-repay. Hindi. Tayo ang nagre-repay mga kababayan sa ginawang kabutihan ni Tatay Digong nung siya pa ang presidente. Do not bother Tatay Digong. Masaya kami. Thank you talaga, ma'am. Kasi po, ma'am, personally, wala po talaga akong pinapanigan na politics. In honor of my father, tas lalo pa si former president is a president. Para sa akin, mama, I do this for the country. Kasi, ma'am, kasi respeto yun, ma'am. Dati siyang presidente, nag-work hard for us. So, this time, kami naman. Yes po, mabuhay po. I am very much thankful that nila, you ma'am, believe. That you believe on him. Of course, I believe on him also. Yes, ma'am. Actually, I told even when, we are in court, that was long time ago. I said, he is a good leader. That was the term that I said to the judge. Nung nag-annulled sila mga kababayan, hindi man siya naging mabuting asawa kay Elizabeth mga kababayan dahil sa mahilig sa babae, pero he is a good leader. Yan na mga kababayan sinasabi natin Itong laging pinupukol ng mga makakaliwa, mga dilaw kay Tatay Digong Duterte na masama daw ang bunganga. Hindi pari ang kailangan natin. Meron na tayong maraming pari. Hudas pa nga ang ilan. Nagrarally-rally and then nakikialam sa politika and then nakikipagsayaw sa mga makakaliwa. Hindi pari. Meron na tayong pari. Ang kailangan natin isang leader. He's a good leader. But there is something wrong. May flaw siya So, for 25 years we got married. I think yun ang nangyari ba sa amin na, okay, I need rest also. Parati na ako nagkakasakit, I have already my operations, so. But Ma'am Elizabeth, on behalf of all the Filipinos all over the world, we love President Duterte and the entire Duterte family, ma'am. We love you, of course, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Thank you, sir.
Naging sentimental na tuloy mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Nabutot balat na lang ang ating dating presidenteng Tatay Digong mga kababayan. Post your comments below.